Sa lakas ng lineup ng Sixers, dalawang star player agad nila ang hindi maglalaro sa opening game, si Joel Embiid at si Paul George dahil sa injury. So ang agang buena mano nun para sa Philadelphia. Si Embiid nasa workout plan pa lang ng Sixers para makarecover sa kanyang knee injury. Precautionary measure lang yung kay Joel Embiid. Hindi siya maglalaro sa opening week at i-re-evaluate siya sa weekend. Nasa 2 games din yon para sa Sixers. Si Paul George naman nagkaroon ng bone bruise injury noong nakaraang preseason. Later this week din malalaman kung makakalaro siya or hindi. Either din yon sa pagitan ng Raptors or dito sa Pacers. Yung rookie naman nilang si Jared McCain merong pulmonary contusion. Questionable siya sa game versus Milwaukee Bucks na meron ding injured na main player si Chris Middleton. Nagpapagaling pa siya sa kanyang injury sa paa na inoperahan nung nakaraang offseason din. Ito yung paa ni Middleton na naglaro pa rin siya nung nakaraang playoffs kahit injured na. Yung status pa ni Middleton parang nasa hukay yung isang paa niya dahil parehong paa din ni Middleton yung merong injury at parehong naoperahan. Every game kailangan 2 paa niya yung okay ang status, kung hindi naman 50-50 ang status niya sa regular season. Ang alam ko pa naglaro pa to sa preseason dati, hindi ko lang sigurado, baka na malikmata lang. 3 season ang sunod-sunod si Middleton na merong injury at bihira na nga siya makalaro ng 60 games. Yung nakaraan pa, nahirapan pa siya maka 55 nun. Ang Celtics naman, inaward na sa kanila ang championship ring. So parang normal na rin naman nakatulad ng iba. Merong mga diamonds, meron ding hidden compartment. Pero yung nakita ko doon, yung sa loob na merong nakalagay na playoff series. Ito yung record sa mga teams na nakakatapat nila sa postseason until championship. At least hindi na sila mag-google nun kung sino nakakatapat. Hindi naman binanggit or dinisclose kung magkano yung singsing ng Celtics. Pero special sa kanila yun dahil 18 championship. Nagdibo na. May report din na nasa $10,000 to $40,000 ang presyo ng bawat isa. First game pa lang bigay todo na agad si Jason Tatum versus Knicks. Binangko kasi siya nung Olympics kaya 25 points si Tatum sa first half versus dito sa Knicks. 15 points nun ginawa niya nung first quarter. Matindi pa ang depensa ng Celtics dahil sa mga switches, 2 defensive guard agad ang sasalubong. So nakailang pass break din doon ang Boston. Meron pang 2 pass break play na parang tinamad nan humabol si Towns at si Bridges. Saktong-saktong umuulan ngayon sa Pinas, pinaulan na naman ng 3-point shot ng Celtics yung Knicks, halos walang maisagot. One-sided game yun para sa Boston. Kulang pa sa chemistry, di umano yung Knicks, sobra naman sa P6 yung Celtics. Ang nagtataka mga fans dun, bigla di umano nagbago yung shooting ni Mikal Bridges. Preseason pa lang, parang hindi siya makapagpasok or nahihirapan siya makapagpasok ng 3-point shot. Ay 37% mula sa beyond the arc si Bridges, para di umano siyang naging Markelle Fultz. Sa third quarter na unang nakabasket si Bridges na meron naman siyang 12 points at 5 out of 11 sa field, 2 out of 7 sa 3-point area nung third quarter. Pero si Jason Tatum, 37 points na. Third quarter pa lang yun para kay Tatum. 8 out of 11 pa siya sa 3-point area. Meron pang 26 out of 45 ang Celtics mula sa beyond the arc. 57% sa field at sa 3-point area yung Boston until third. So paano tatalunin yun? Yung fourth quarter, halos garbage time na yun eh. Pero sa starting unit ng Celtics, sa player nila, merong at least 3 3-point shot. Si Horford nga lang yung pinakamababa na merong 3. Si Brown merong 23 points at 5 out of 9. Si Derrick White 24 points, 6 out of 10. Si Holiday naman 4 out of 6 mula sa 3-point area na merong 18 points. May total na 26 3-point shot ang starting unit ng Celtics. Samantalang yung Knicks meron lamang 11 out of 30. So malakas pa rin yung starting unit ng Celtics kahit wala pang Porzingis.